Andito ako ngayon sa aming bar. Hello! Kumusta po kayo? Magandang hapon po sa inyong lahat. Mag-time check muna tayo. It's 4:15 na ng hapon. And andito ako ngayon sa aming bari dahil ako'y maglilinis. Noong nakaraan, na pending yan. Ayan. Medyo madumi kasi ang aming paligid. By the way, start na ng pasok nila Champ today. So, kararating niya lang and anong tawag nun? Nag-prepare na ako ng kajya niya. So, kaya andito na ako sa taas at maglilinis. Kulimlim ang aming paligid today. Parang uulan. Kaninang umaga, umuulan nung nagising kami. And wala naman ako masyadong ganap kanina. Kaya, ngayon na lang ako nag-video. So, ayan. Dyan muna kayo. Magtanggal muna ako ng mga damo. Hello, magandang gabi. Ayan, ginabi na tayo. Chikahan ko muna kayo bago ako magluto. So, bale, ano ba i-chika ko? Update ko lang kayo sa nangyayari ngayon dito sa Nepal. So, after nung chaos, kumusta na ba ang bansa? Kumusta na ba ang Nepal? So, simula nung umupo ang interim prime minister na si Honorable Sushila Karki, una niyang ginawa is nag-visit siya dun sa mga yung mga nasugatang nagrally sa mga ospital. And by the way, yung Kathmandu Metropolitan City ay sinagot ang lahat ng expenses ng lahat ng mga
nasugatan, injured, at yung mga nasa ospital pa, medical expense, pagkain, food, tirahan. So, pinamumunuan yon ni Mayor Balen. So, sagot nila ang lahat ng expenses ng lahat ng mga injured. So, ayun nga, ang bagong Prime Minister ay nagbigay ng ilang desisyon tulad ng yung mga nasugatan dun sa rally, at kahit yung mga pulis ay tatawagin silang martyrs and bibigyan sila ng monthly allowance. Bukod pa doon ay magkakaroon sila ng 1 million na pabuya, parang hindi pabuya, compensation para dun sa mga pamilya ng mga naiwan ng mga nasawi. Alam natin na walang halaga ng pera ang katumbas ng buhay na nawala. Pero kahit papano ay makakatulong din ito sa mga pamilyang naiwan. Pero kahit papano ay malaking tulong ito para sa mga pamilya na naiwan. Para maramdaman nila na hindi sila nag-iisa sa hirap na pinagdadaanan nila ngayon. So, aside from dun sa compensation, sasagutin din ng gobyerno yung burial at yung ritual at yung burial expenses. Kasi tulad ng sabi ko sa inyo, yung iba is nanggaling pa sa mga villages tulad ng Nepalganj, Itahari, ito yung mga villages na to. Kaya sasagutin din ng ng government. So, doon naman sa mga nagrally na naging disabled, tapos meron na-injured. So, bibigyan din sila ng support ng government at saka ng, ng allowances. So, itong mga, na to, na, itong mga, ang tawag doon, decisions na to ng Prime Minister ay, local government ang magbibigay ng funds. Manggagaling ang funds sa mga local government. So, depende, iba-iba ang funds na maibibigay sa bawat pamilya. Kasi, halimbawa, sa village, iba ang funds doon. Dito, iba yung funds doon. Kaya, iba-iba yung allowances. Ganon. And then, malugod kong ibinabalita sa inyo na kahapon ay nagtalaga na ang aming Prime Minister ng so far 3 ministers ang itinalaga niya. Pero yung 3 na yon ay hahawakan nila ng 2 or 3 ministry pa. Hindi lang isa. So, una is yung Finance Minister, Honorable Rameshwar Kanal. He is 69 years old. So, aside from Finance Minister, siya rin ang Minister of Communication and Information Technology. So, siya he is former Finance Secretary ng previous government. So, nakita ko dun sa news, committed siya na mag-serve sa country ng walang bayad. Opo, totoo po. Ang sabi niya, hindi niya kailangan ng bahay, hindi niya kailangan ng salary, at hindi niya kailangan ng sasakyan. Gayon din ng security para sa kanya dahil nakita niya ang sitwasyon ng Nepal ngayon. Kaya, ayun, hindi niya tinanggap yung mga privileges nito.
Alam niyo po ba dito sa Nepal kasi pagka may bagong mga ministers na iuupo, lahat kailangang bago. Bagong sasakyan, bagong tirahan, ganon. Kaya, so since walang masyadong fund, kaya sabi niya, hindi niya ngayon kailangan ng mga ito, kaya mag-work siya from home. And sabi nung mga tao na rin is at least security is tanggapin niya. Ganon. So, diba? Kung sana ganito lang lahat ng mga politiko, siguro walang naghihirap ngayon, Pero syempre, wala namang perfecto dito sa mundo. Kaya, mapapasana all na lang tayo na sana is may mga ganitong klaseng politiko. Kahit hindi na perfect, kahit hindi na ganito, basta yung may malasakit lang talaga sa kapwa. Siguro walang naghihirap sa mundo. So, yung sunod namang itinilaga is yung Minister of Energy, Water Resources, and Irrigation. Ayun ay si Honorable Kulman Gising. Nabanggit ko na to sa inyo before kung sino siya, and he is 54 years old. So, bukod sa minister siya ng energy, siya din ang magiging Minister of Urban Development at ng Minister of Infrastructure and Transport. So, tatlo ang hahawakang niyang ministry. So, alam nyo ba, pagkaupo niya sa office kahapon, siguro nag-o-taking sila ng 12 o'clock. After nun, nabalita na there's 22 billion rupees ang hindi bayad ng mga lalaking kumpanya sa electricity. Imagine. Kaya siguro siya tinanggal before kasi ngayon pagkaupo niya pa lang, nakita niya na naman hindi nagbabayad yung malalaking kumpanya na ito na mostly anong tawag doon? Factory, ganon. So, ayun, na-find out niya na may 22 billion doon na kailangang singilin. So, nag-mandate na siya na kailangang singilin yon. So, yung susunod na, yung pangatlong na appoint is yung Home Minister na si Honorable Om Prakash Aryal. So, aside from Home Minister, siya din ang Minister of Law, Justice, and Parliamentary Affairs. So, etong si Honorable Om Prakash Aryal is a lawyer at siya ang legal advisor ng Kathmandu Metropolitan City na si Mayor Balen. Siya yun. Siya yung advisor nun. Ayun, so kung napansin nyo, medyo hindi lang isang post or position yung naibigay sa tatlong ito kasi so far, nagdi-decrease sila ng nagdi-decrease sila ng kawani ng gobyerno. So, and then, sa ngayon, sinabi naman sa kanila, pag kaya pa nilang i-handle, hindi pa magdadagdag, and if not, saka palang pag-iisipan kung magdadagdag ng mga sangay ng gobyerno. Ganon. So, iyon. After the chaos, a new chapter begins. So, nandun pa rin sa puso ko ang pag-asa, umaasa na magiging maayos ang Nepal sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, or sa mga susunod na taon. So, ayun po, hoping na ang mga ministrong ito ay mag-bring ng peace at stability dito sa country. So, ayun po, hanggang dito na lang po muna ang video ko for today. Maraming salamat sa patuloy nyo pong panunood ng aking mga videos. Maraming salamat din po sa bawat like, comment at shares ninyo. At higit sa lahat, maraming salamat po sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Sa mga bago po sa aming channel, welcome to SL Nepal Family. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman po pwedeng pakiclick ang subscribe button below at ang notifications bell na din para updated kayo sa aming mga bagong videos. So hanggang dito na lang po muna. See you tomorrow. Good night everyone. Bye-bye. God bless. Ginagawa mo. If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal.
Thank you for watching. Have a nice day.